Hi, alam niyo ba, pag si Jesus ay nagsasalita, ang lumalabas sa kanyang bibig, ang namumutawi sa kanyang mga bibig, ay buhay na walang hanggan? Hindi niyo ba napansin, pagbabasahin niyo ang Book of John, when Jesus speaks, He speaks of having eternal life right now. Sapagkat sinabi sa John 12:48 to 50, sabi ni Jesus, ang tumatanggi sa akin at sa aking salita ay may hahatol sa kanya sa huling araw. Sabi niya, itong salita ko ang hahatol sa inyo. At alam ko ang utos sa akin ng aking ama, sabi ni Jesus, and His commandment is eternal life. Ang utos ng Ama o ng Diyos kay Jesus ay buhay na walang hanggan. Ano yun? Ang utos, ang misyon ng Panginoon Jesus ay magbigay ng buhay na walang hanggan. Yun ang mabuting balita. Alam niyo ba, each one of us, Christ died for us. Hebrews 2:9. And he died, no? Namatay si Jesus, crowned with glory and honor, and tasted death for everyone. Si Jesus namatay, no? At He tasted death for everyone. He is crowned with glory and honor. 2 Peter 3:9, sinabi doon na hindi nais ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi magsisi. No? Walang nais ng Diyos na sino man mapahamak, kundi magsisi sa kasalanan. So para maligtas ka, magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sinasabi ng Diyos, tayo magsisi sa ating kasalanan at sumampalataya sa Panginoon Jesus. Ang lumalabas sa bibig ni Jesus ay buhay na walang. John 6:47, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:36, he who believes and obeys the Son, he who believes has eternal life, but he who disobeys the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. So makita natin, ang dala ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Nasabi pa niya sa John chapter 10, verse 10, kung di ako nagkakamali, the devil came to steal, kill, and destroy. But I have come that they may have life and life abundantly. Sabi ni Jesus, naparito ako upang magbigay ng buhay na walang hanggan at kasaganaan nito. John 5:24, ang sabi ni Jesus, ang nakikinig ng aking salita, etong napapakinggan natin ay salita ni Kristo. Ang sabi niya, we're just quoting His words, ang sabi niya, sino man nakikinig ng aking salita, John 5:24, at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan at lumipas na mula sa kamatayan doon sa buhay. So makita natin, ang dala ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan lumalabas sa kanya, sa kanyang bibig. John 20:31, ang sabi ni Juan, sinusulat ko ang mga ito, sabi ni Juan, upang ang kayo sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa pananampalataya, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Miski mga apostol, yun ang lumalabas sa kanilang aral, buhay na walang hanggan. Ngayon po binibigay ang buhay na walang hanggan. Ito ang patunay, John 14:6, sabi ni Jesus, I'm the way, siya ang daan. I'm the truth, siya ang katotohanan. I'm the life. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Akala ko nung araw, kung ano yung life, I'm the life. Akala ko yung buhay natin ngayon. Hindi yun ibig sabihin. Yung sinabi ni Jesus, I'm the life, siya yung buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, no man comes to the Father but except through me. John 14:6. Ang sabi rin ni Juan, na nagsabi na, John 20:31, na sinusulat ko sa inyo, na sampalatayan niyo si Jesus ang Kristo, na anak ng Diyos, na sa pagsampalataya, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kasi pag ang sasampalataya, magsisi ka muna, ang sasampalatayan mo na si Jesus ang Kristo. Pag sinabi mo Kristo, siya ang anak ng Diyos. Pag sinabi mo Kristo, siya ang Mesias. John 4:25, ang Mesias na darating ang Kristo. John 4:42, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Paano siya naging tagapagligtas? He tasted death for everyone. Namatay siya para sa ating kasalanan, nilibing at nabuhay na muli. So sa kanyang kamatayan tayo pinatawad ng Diyos, we are reconciled to God.
Romans 5:9, 5:6 to 10. While we are yet sinners, Christ died for us. Christ died for the ungodly. Samantalang tayong mahina sa ating mga kasalanan, samantalang tayong nagkakasala, si Kristo'y namatay para sa atin upang ilapit tayo sa Diyos. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo nalinis, at sa pamagitan ng kanyang kamatayan, inilapit tayo sa Diyos. No? At sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, ay tayo maligtas sa poot ng Diyos. Tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni Juan sa 1 John 5:11 to 13, ang sabi doon, 1 John 5:11 to 13, tingnan nyo sa inyong Biblia, binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Makita nyo, buhay na walang hanggan naman. At ang buhay na to, pakinggan nyo, 1 John 5:11 to 13, ang buhay na to nasa kanyang anak. Ang sino man tinatahanan ng anak, may buhay na walang hanggan. May buhay. Ang hindi tinatahanan, wala nito. Roma 8:9, ang sino man wala Espiritu ni Kristo, hindi sa kanya. So, paano papasasayo ang Espiritu ni Kristo? Galatians 3:1 to 2, tatanggapin mo Espiritu ng Diyos sa pakikinig ng mabuting balita. Tapos sasampalataya ka kay Kristo. Galatians 3:26, ang sumasampalataya kay Jesus, magiging anak ng Diyos. Magiging anak ka, ipapanganak ka, magiging anak ng Diyos. You'll be born from above, tatanggapin ng kapatawaran, kaligtasan. So makita natin, si Jesus, ang dala niya ay buhay na walang hanggan. John 6:47, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. John 11:25 to 27, ang sabi ni Jesus, I'm the resurrection and the life. No, kasi sino sumampalataya sa kanya, sabi, hindi na mamamatay. So, but he will live forever. John 6:50-51. John 6:67 to 68. Sabi ni Jesus doon sa mga apostol, will you also go away? Ang sabi ni Pedro, Lord, we have left everything. To whom shall we go? You have the words of eternal life. John 5:30 na, sabi ni Jesus, seek the scriptures, for in them you think you have eternal life, for they testify of me. So mga kaibigan, alam niyo, sapat na yung mga talata na yon, na ang dala ni Kristo, ang misyon ni Jesus, kaya siya naparito sa lupa, tubusin ang ating kasalanan, patawarin tayo, siya ang eternal life. Alam mo, sikapin mong magkaroon ng eternal life sa pagsunod sa kautusan, kasi sa Matthew 19, 16 hanggang 27, may nagtanong, good teacher, kung daw nagkamali, what shall I do to have in eternal life? Sabi ni Jesus, keep the commandments. Sabi nung lalaki, I have kept this since my youth. Pero sabi ni Jesus, may kulang ka ng isa. So hindi siya naligtas. Sabi ng mga apostol, Lord, sino ngayon maliligtas? With man, it is impossible. With God, all things are possible. So makita natin, yung kautusan ay mabuti, pero hindi tayo natin kayang iligtas nito. Sabi yan ni Pablo sa Romans chapter 7. Ang kautusan, Romans 7:12, 14, patuloy, ay mabuti. Pero ito'y banal at mabuti. Pero hindi tayo maliligtas nito sapagkat yung pinakikita nito ang ating kasalanan. Lumalabas yung ating pagkakasala, tinutuwid tayo ng kautusan. Pero sa James 2:10, sinabi rin ni James, sundin mong kautusan, nalabag mo isa, sinira mo lahat. Sabi ni Pablo, sa Galatians chapter 5 verse 4, sino man nagnanais ariing ganap ng pagsunod sa kautusan, hiwalay ka kay Kristo, nalaglag ka sa biyaya. If you want to be justified by the law, yung 10 commandments, no? Walang masama doon. Pero kung iniisip mo maliligtas ka sa pagsunod sa kautusan, sabi ni Pablo, hiwalay ka kay Kristo. Galatians 4:6. Galatians 3:21 to 22, sabi ni Pablo, kung ang kautusan ay binigay upang magbigay ng buhay o eternal life, hindi sana ang katuwiran o hindi na sana namatay si Jesus. So, ang pagkamatay ni Jesus ay pinapalitan na ang kautusan ay nasulat sa mga bato, yung kautusan ngayon isusulat sa ating mga puso dahil babaguhin tayo ni Kristo. So, nais mo maligtas si Jesus, tanggapin mo si Jesus, tumawag ka sa Kanya, sabi ni Jesus, ang tumawag sa akin maliligtas. Siya'y sapat, bayad ng kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus, tanggapin mo ang buhay mo hanggan. Sino man tinatahanan ng anak, may buhay na walang hanggan. Hindi ka tatanggihan ni Jesus. Tawagan mo siya, may ka ng tawad, magsisi ka,
tanggapin mo ang buhay na walang hanggan ngayon sa pangalan